Kamusta mga kachismosa at kachismoso? Nagulat din ba kayo? Bigla kasing nawala sa social media ang isa sa pinakasikat na content creator sa Pilipinas, si Wamos Cruz. As in, wala na. Kung hahanapin nyo ngayon ang kanyang Facebook page na may milyon-milyong followers, error na lang ang lalabas. Pati ang kanyang personal profile, tila naglaho na rin na parang bula. Ano nga ba ang nangyari? Bakit biglang nag-deactivate or na-delete ang accounts ng ating pambansang influencer? Ito ang tanong ng lahat. Sa gitna ng katahimikan ni Wamos, ang kanyang partner na si Antoinette Gail del Rosario ang unang bumasag nito. Sa isang Facebook post, ibinahagi niya ang kanyang saloobin. Sabi niya, "Nakakamiss din pala kapag nawala, pero masaya ako para sa'yo, mahal." Dagdag pa niya, "Desisyon mo yan at susuportahan kita. Mag-focus ka muna sa goal mo at nandito lang ako palagi para sa'yo." This is very intriguing, 'di ba? Anong goal kaya ito na kailangan isakripisyo ang social media presence na pinaghirapan niya ng maraming taon? Siyempre, dahil sa post ni Antoinette, umulan ng iba't ibang espekulasyon mula sa mga netizens. May mga nagsasabing baka nagkaroon sila ng matinding away kaya naglaylo muna si Wamos. May teorya naman na baka marketing strategy lang ito para sa isang malaking project o endorsement. Alam nyo na, para pag-usapan at mag-trending. Sabi naman ng iba, baka na mas report ang kanyang page dahil sa dami ng bashers. Mayroon ding anggulo na baka gusto lang talaga ni Wamos ng isang social media detox para makapag-focus sa kanyang pamilya, lalo na sa kanilang anak na si Baby Meteor. After all, ang pagiging isang public figure ay sobrang nakakapagod at nakakadrain mentally. Pero teka lang, may isa pang lumabas na anggulo na talagang nakakagulat. Isang netizen ang nag-comment at nag-claim na ang pagkawala ni Wamos ay may kinalaman daw sa isang investment na di umano iipinopromote nito. Ayon sa comment, marami raw ang nalugi sa nasabing investment at posibleng ito ang dahilan kung bakit bigla siyang nawala para takasan ang mga reklamo. Pero, take this with a grain of salt mga kaibigan. Ito ay isang aligasyon pa lang at walang matibay na ebidensya na direktang nag-uugnay kay Wamos dito. Hanggat walang opisyal na pahayag, mananatili itong isang teorya. Mahirap magbintang ng walang sapat na batayan. Ano naman ang sinabi ng mga malalapit sa kanya? Ang manager ni Wamos ay naglabas din ng maikling pahayag. Ayon sa kanya, ang desisyon ni Wamos na mag-deactivate ay personal. Walang kinalaman ang management dito at wala ring issue sa pagitan nila. Hiling niya na sana ay respetuhin na lang muna ang desisyon ni Wamos na magpahinga sa social media. This adds another layer to the mystery. Kung personal decision ito, bakit sobrang biglaan at walang paalam sa kanyang mga taga-suporta? Let's look back a little. Si Wamos Cruz, bago pa man siya sumikat ng husto sa vlogging, ay nakilala na sa mundo ng social media. Mula sa kanyang mga dance covers, funny skits, hanggang sa pagbabahagi niya ng kanyang personal na buhay kasama si Antoinette Gail, sinubaybayan siya ng milyon-milyong Pilipino. Naging open book ang kanilang relasyon mula sa ligawan, pagbubuntis ni Antoinette hanggang sa pagsilang ni Baby Meteor. Bawat milestone kasama ang kanilang mga followers, kaya naman ganoon na lang ang pagtataka ng marami kung bakit sa isang iglap para siyang nag-disconnect sa mundong ginagalawan niya. Ang isa sa mga pinaka-plausible na dahilan ay ang mental health, hindi biro ang pressure na dala ng kasikatan. Araw-araw, may mga bashers, may mga nanghuhusga. Bawat galaw mo, binabantayan. Maraming influencers na rin ang umamin na kailangan nila ng break paminsan-minsan para mapangalagaan ang kanilang mental well-being. Posible na umabot na si Wamos sa kanyang breaking point at naisip niyang mas mahalaga ang kanyang kapayapaan ng isip kaysa sa bilang ng likes at views. Kung ito ang dahilan, ito ay isang valid at courageous na desisyon. Kung babalikan natin ang post ni Antoinette, sinabi niyang mag-focus ka muna sa goal mo. Ano kaya itong goal na ito? May mga nagsasabi na baka may malaki siyang business venture na inaasikaso. Alam naman natin na bukod sa pagiging content creator, isa ring negosyante si Wamos. Baka may bagong produkto o serbisyo siyang ilalabas at gusto niyang ibuhos ang lahat ng kanyang oras at atensyon doon. Posible rin na may pinaghahandaan siyang isang malaking sorpresa para sa kanyang mga tagahanga, isang comeback na mas malaki at mas bongga. Samantala, habang wala si Wamos, si Antoinette Gail naman ang patuloy na nag-a-update sa kanilang mga followers. Pinapakita niya ang kanyang araw-araw na buhay kasama si Baby Meteor. Sa pamamagitan niya,
kahit paano ay nasisilip pa rin ng publiko ang nangyayari sa kanilang pamilya. Pero kapansin-pansin na iniiwasan niyang direktang sagutin ang mga tanong tungkol sa biglaang pagkawala ni Wamos. Marahil ay ito ay bilang respeto na rin sa desisyon ng kanyang partner. So, ano ang final verdict? Burado na ba talaga si Wamos Cruz sa social media? Sa ngayon, ang sagot ay oo, ang kanyang mga pangunahing account ay hindi accessible. Pero permanente na ba ito? Malamang ay hindi. Sa mundo ng social media, walang permanente. Ang biglaang pagkawala ay kadalasang sinusundan ng isang malaking pagbabalik. Ang tanong na lang ay kailan at paano. Habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik, importante na maging responsable tayo sa mga impormasyong ating kinakalat. Maraming teorya, maraming haka-haka, pero iisa lang ang makakasagot niyan, si Wamos Cruz mismo. Respetuhin natin ang kanyang katahimikan for now. Kung ito man ay para sa kanyang mental health, para sa isang bagong proyekto o para sa kanyang pamilya, suportahan natin siya. Lahat tayo ay nangangailangan ng pahinga. Sa huli, ang insidenteng ito ay isang paalala na ang mga taong nakikita natin sa screen ay mga totoong tao rin, na may mga personal na pinagdadaanan. Ang buhay sa likod ng kamera ay hindi laging masaya at perpekto tulad ng inaakala natin. Kaya't maging mabuti tayo sa isa't isa, online man o sa totoong buhay. Abangan na lang natin ang susunod na kabanata sa kwento ni Wamos Cruz. Sigurado ako, kapag handa na siya mismo ang magpapaliwanag sa ating lahat. Ano sa tingin nyo mga kachismis? Ano ang teorya nyo sa biglaang pagkawala ni Wamos? I-comment nyo naman diyan sa baba at pag-usapan natin. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga pinakabagong issue. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na chika,